Magandang gabi po sa ating lahat at alam ko po na tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan dahil ang Diyos po natin, siya po yung Diyos na tapat at banal po na patuloy pong nag-iingat po sa atin. Bagamat po sa panahon po natin ngayon ay medyo po tumataas na naman po yung bilang po ng COVID cases po natin. Pero alam ko po na lahat po tayo ay nag-iingat po sa panahon ito. Kung tayo po ay lumalabas, tayo po ay mag-ingat at alam ko na nananalangin tayo sa Panginoon upang tayo po ay kanyang ingatan at tayo po kanyang proteksyonan sa ating pong aralin sa gabing pong ito. Nais ko po na tayo pong lahat ay pumikit at manalangin po tayo sa Panginoon. Humingi po tayo ng gabay sa ating pong Diyos. Hallelujah. Panginoon, aming amang makapangyarihan po sa lahat, Diyos na dakila, banal at makapangyarihan. Panginoon, salamat po dahil kami po ay patuloy niyo pong ginagabayan at iningatan, Panginoon, sa araw-araw po namin buhay. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila po na kami ay nagkukulang, di po nagkulang kailanman, Panginoon. Sapat ang iyong biyaya, Panginoon, sa iyong mga anak. Dalayan po namin na samahan niyo po kami sa ayon pong pag-aaral ng iyong mga buting balita, Panginoon. Ang aralan ito tungkol po sa iyong katuruan, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, upang sa gayon magindaan ito, Panginoon, upang kami pong lahat ay lumalim pa at tumibay sa aming buhay pananampalataya at pagkakilala sa inyo, Panginoon. Tumibay sa aming relasyon at pagmamahal sa inyo, aming Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na gumagabay po sa amin. Ikaw ang Diyos na nag-iingat at ikaw ang Diyos na nagpo-provide na lahat po na pong mga pangangailangan, aming Diyos. Salamat po dahil ibinigay mo ang iyong anak, ang aming Panginoon Jesus, upang kami po ay patuloy na bigyan ng gabay at ingatan. At higit sa lahat, binigyan mo ng buhay at pag-asa, Panginoon. Iniligtas, Panginoon, sa tiyak pong kapahamakan ng Panginoon. Aming Ama, dalayan po namin na ay yung banal na Espiritu ang patuloy pong kumilos at gumalaw. Manguna po sa aming pong kalagitnaan. Upang sa gayon, kami po ay matuto at maunawaan po namin, Panginoon, ang iyong maaralin. Sa gabi pong ito, Panginoon, at dalayan po namin na patuloy na ikaw manguna, ikaw po ang patuloy na mapapurihan, at ikaw po ang patuloy na maparangalan sa aming pong buhay. Ito po aming dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen, amen. Yan. Salamat po sa Panginoon at magandang gabi po muli sa inyo. Ang ating pong aralin ay makikita po natin ito tungkol po sa rapture. Ano po ba yung rapture? Sabi po dito, how can we prepare? Paano po ba tayo maging handa pagdating po ng panahon? O itong rapture na ating pong tinatanaw o ating pong inaasahan na gagawin po ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Ang rapture po will be appear the sign of the Son of Man in heaven. Then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Nakikita po natin yan sa Matthew chapter 24, verse 30. Yan po yung siya naman rapture. Ito po yung pagdating po ng ating pong Panginoong Hesus diyan sa alapaap o sa kalangitan. At makikita po ito ng buong mundo, ang lahat po ng tao. At diyan po sa kalangitan sa alapaap. At makikita po ng sinukob o ng buong mundo ang kapangyarihan at ang glory o yung kaningningan po ng ating pong Panginoong Hesus. After that, we who are still alive in our life will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so will be with the Lord forever. Yan po, makita po natin yan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Sabihin, ito po yung dispensational premillennialism believes in a 7-year tribulation when the Antichrist is especially active in God pours out is brought before 1,000 years of Christ, when in which
the Jewish nation will have a special place in the Jewish temple will be restored. After this 1,000 years, Jesus will destroy a final rebellion, establish a new heaven and new earth. Diba? Sa ating po mga naniniwala po sa premillennialism o premillennialism ay maghahari po ang Panginoon, diba, 1,000 years. Kasama po yung mga kanya po mga iniligtas at ang Panginoon na po ang maghahari at siya po ay upo muli doon po sa templo po naman siya. I-restore niya doon sa Jerusalem. I-restore niya po yung Jerusalem. At dito po, at pagkatapos nitong 1,000 years doon, dito na po i-destroy niya po yung ang Diablo at ang mga kampo nito at yung mga nagrebelde po sa Panginoon. At time will come pagkatapos nun, ibababa na po ng Panginoon. I-establish niya na po yung new heaven at new earth para po sa kanya po mga nilikha o sa kanya mga iniligtas. Nakita pa natin yan sa Revelation chapter 21 hanggang chapter 22. Ito po yung eternal state po ng lahat. Diba? Which will be the eternal state for all. Ito po yung gagawin ng Panginoon para po sa ating po mga nagtitiwala at nananampalataya po sa ating Diyos. In traditional timeline, dito po sa makita po natin dito yung pre-trib, yung church age ends in the raptures. Sa nagsimula po yung iglesia, yung church age hanggang i-rapture ng Panginoon o kunin ng Panginoon ang kanyang pong mga lingkod, yung kanyang mga mananampalataya, kanyang mga iniligtas. Ito po natin makikita na sa timeline na ito. At pagkatapos nitong hindi natin, dahil ang Panginoon lang po nakakaalam kung kailan niya po i-rapture o kunin ang kanya pong mga lingkod o kanyang mga anak, kanyang mga iniligtas. Pagkatapos po ng rapture, dito na po yung mid-trib na kung saan yung 7 years tribulation period. Diba? Yung meron po ditong 3.5 o 3 taon kalahati na hindi ganun nagsisimula yung kahirapan at sa loob ng 3 taon at kalahati din, nandun na yung Great Tribulation, yung matinding pag-uusig sa mga tao o sa mga mananampalataya o sa mga taong naiwan din sa mundong ito at nananampalataya, nagtiwala sa nanalig o nagtiwala muli sa Diyos, nagbalik loob sa Panginoon. Sila na yung usigin ng maaway at dito na yung matinding paghihirap. At dito yung kahirapan na daranasin sa Great Tribulation na yun. At doon nga po sa post-trib yung millennium in 1,000 years reigns of Jesus Christ. And after noon hanggang sa eternal order na ibig sabihin sa gagawin pa ng Panginoon na i-restore niya na lahat ng bagay. At doon nga yung kanina na sinasabi ko po sa inyo yung matapos ng lahat ng bagay na ito, dahil meron pa pong yung Battle of Armageddon, matapos noon, ibababa na ng Panginoon. Pag nagapi niya na nagapi niya na lahat ng kaaway niya at naigapos na naidala niya na doon sa parosang walang hanggan. Doon niya na po ibababa yung new heaven and new earth, diba? Na ipinangako ng Panginoon na gagawin para. Meron pong mga signs of the end times. Makita natin yan sa Matthew chapter 24, verse 6 hanggang 12. Sabi doon, "You will hear of wars and rumors of wars.
but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Verse 7, nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Sabihin, ito pa lang po simula ng kahirapan sa mga lahat ng tao na nabubuhay sa mundong ito. Sabihin, mayroon pong rumors of wars, di po ba? At nangyari na po ito sa mundo pong ating pong sa mundong ito. Nagkaroon na ng mga digmaan. Sabi doon, mayroong mga bansa laban sa bansa, nation against nations, and kingdoms against kingdoms. Sabihin, kaharian laban sa ibang kaharian, at mayroong mga kahirapan, tagutom, mga famines sa iba't ibang dapo o sa iba't ibang panig ng mundo. At itong famines na ito ay hindi po ito lingid sa atin, at sa ngayon ay naranasan natin itong kahirapan, yung famines nito. Yung earthquakes, di po ba? Yung mga lindol. At mga nakarang taon, halos madalas, di ba? Madalas natin na naranasan itong earthquake, itong mga paglilindol. Isa madaling araw, naranasan natin mga lindol nito. Ibig sabihin, ito yung mga kahirapan na daranasin ng mga tao, yung mga nabubuhay sa mundo ito. Pero sabi ng Panginoon, huwag daw po tayo ma-alarma. Huwag tayo ma-alarm. Sabihin, huwag tayo matakot o ma-alarma. Sabi dito, simula pa lang po. Ibig sabihin, signs pa lang ito. Simula pa lang ito ng mga signs na pagbabalik. May pagkakataon na ang magkakapatid ay kakagalit, gaaway. At sabi pa din, and many false prophets will appear and deceive many people. Diba? At hindi po yan lingid sa atin. Lalo na sa panahon natin ngayon. Marami na po mga false prophet ang lumalabas. Marami na po mga bulaang propeta, mga bulaang guro, mga tagapagturo. At sabi pa dito, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Dahil lumalala ang kasalanan, lumalala ang kasamaan. Sabi ko dito, yung pag-ibig, yung love ng maraming tao, maging ang kasama yung mga mananampalataya dito, manlalamig. May mga manlalamig sa pag-ibig o pagmamahal po sa ating pong Panginoon. How do we prepare to the raptures? Isa sa paghahanda na gagawin po natin, yung maging mapagbantay tayo. Magbantay tayo. Keep watch. Dito sa verse 42 ng Matthew chapter 24. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. In verse 42, but understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. Sabi ito, magbantay. At sabi nga po dito, kung yung may-ari ng bahay, kung alam niya kung anong oras, o anong panahon, anong araw, darating ang magnanakaw. Sabihin, mapaghahandaan niya ito. Diba? Para hindi masira yung kanyang pintuan para makapasok ko yung magnanakaw. Pero hindi. Diba? Hindi natin alam kung kailan darating yung magnanakaw. Parang ganoon po yung pagdating po ng Panginoon. Hindi natin alam. Tanging ang Diyos lamang po nakakaalam kung kailan ba babalik o kailan irarapsyo ng Panginoon ang kanya pong mga anak. Kaya maging mapagbantay tayo. Magbantay tayo. Keep watch. Sabi niya. Pangalawa po, be ready. Be prepared.
Maging handa tayo. Laging handa, di ba? Sabihin, laging ready po tayo. Sabi po sa verse 44, so you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Sabihin, maging handa tayo, maging prepared po tayo lagi. Bakit? Kasi hindi natin alam kung kailan po darating ang ating pong Panginoon Jesus. Son of Man. Kung anong oras, anong araw, anong panahon na ini-expect mo natin. And sabihin, maging handa, maging prepared po tayo. Bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod ng Diyos, at mga anak niyang umaasa po sa Kanya. Pangatlo, stand firm. Sabihin, tayo, maging matibay tayo. Magpakatatag. Stand firm. Ito, in 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi dito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sabihin, magpakatatag po tayo. Magpakabisi tayo, magpakasipag po tayo na gumawa, di ba, sa ating gawain para po sa Panginoon. Yung ating magpagal tayo para po sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. At higit sa lahat yung atin pong relasyon sa Diyos. Dapat hindi po ito natitinag. Anumang sitwasyon, anumang pong kalagayan, dapat tayo po ay nasa Panginoon. Diba? Hindi ito maapektuhan ng anumang kalagayan natin, anumang sitwasyon, o anumang nangyayari sa paligid natin. Lagi tayong nakaugnay, o laging yung pananampalataya natin laging nakatuon o laging nakasali sa ating pong Panginoon. Yan pong nais ng Diyos po sa buhay po natin. Isa po yun sa paghahanda po ng Panginoon. Apat, at napakaganda po dito yung love God above all. Mahalin po natin ang ating pong Diyos na higit sa lahat. Higit kanino man o higit sa anumang bagay. Mahalin po natin ang Diyos. Sabi dito sa Luke chapter 10 verse 27. He answered, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbors as yourself. Mahalin daw po natin, mahalin natin ating Diyos, di ba? Ang buong puso po natin. Buong kaluluwa po natin. Buong lakas natin. At buong pag-iisip po natin. Diba? Yan po yung dapat iukol po natin sa ating Diyos. Bakit po? Dahil lahat ng meron tayo, maging yung buhay po natin na ating tinataglay sa ngayon ay galing po sa Panginoon. Pinahirap po ng Diyos atin. Eh marapat lamang na mahalin po natin siya ng higit po sa lahat. At meron pa po sinasabi dito na love your neighbor as yourself. Sabihin, kung mahal natin ang Diyos, hindi pong mahirap na mahalin po natin yung ating kapwa. Diba? Kasi maipapadama po natin sa ating kapwa yung pagmamahal po ng Diyos na ibinigay niya po sa atin. Sabihin, mahalin natin ang Diyos na higit sa lahat. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip mo natin. Dahil ito po ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Dapat higit siya sa lahat ng bagay. Maging higit po siya sa buhay po natin. Ito dapat po pag-uiro ko natin sa atin. Amen po. Dapat po yan ang dapat po makita po. Ano po ba ang sabihin po nito?
Mahal po ba natin yung mga bagay sa mundong ito? Yung mga bisyo, diba? Yung kasalanan na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Mas mahalaga ba ito kaysa sa Diyos na lumikha sa atin? Yung Diyos na ibinigay yung kanyang anak para sa atin, upang tayo iligtas at punang kapamakan. Diba? Pangalawa, do you love pleasure than you love God? Mahal ba natin yung mga pleasure na ito? O yung mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa atin? Diba? Masigit ba ito isa sa Diyos? Ano po ba yung mga pleasure sinasabi ito? Yung mga ano ng katawan, yung gusto ng katawan, yung pleasure, yung kapahingahan, di ba? Pleasure, saan gustong gawin ng physical, laman, ng ating laman. Mas mahalaga ba ito kaysa sa pagmamahal natin sa Diyos? And pangatlo po, yung saan yung do you fully follow the commandments of God? So, yung commandments po ng Diyos. Sinusunod po natin yung mga utos po ng Panginoon. Tayo po bilang mga mananampalataya, mga Kristiyano, higit na dapat natin nasusunod yung mga salita po ng Panginoon sa atin. Higit na dapat nakikita po sa buhay po natin yung commandments po ng Panginoon. Dahil ito po yung mga commands niya po sa atin. Above yung commandment ng Panginoon, yung 10 utos, sabi nga po doon, pag may nalabag ka na isa, natupad mo yung siyam, nalabag mo naman yung isa, wala rin po. Hindi mo rin natupad yung kautosan ng Panginoon. Pero itong 10 utos mo ito, na binigay ng Panginoon, nung pinasulat niya ito, binigay niya ito kay Moises. At nung ang Panginoon, sa time ng Panginoon Jesus, pinagdalawan niya na lang ito. Binasa po natin kanina. Love your God and love your neighbors. Higit sa lahat. The most of all, love your God and love your neighbors. Pag namahal natin yung ating Diyos na higit sa lahat at minahal natin yung ating kapwa, nasunod na po natin yung commandments po ng Panginoon. Kasi pagmahal natin ang ating Diyos ng buong puso, di ba? Buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, sasambahin natin siya, pupurihin natin siya, dadakailain natin siya, para rangalan natin siya sa ating pong buhay. Itatanghal natin ang Diyos na higit sa lahat sa buhay natin dahil mahal natin siya na higit sa lahat. At kung mahal natin yung ating kapwa, kagaya ng ating sarili, kung paano natin pinahalagan yung sarili natin, di ba? Pinakakain natin, pinaliguan natin, di ba? Inaayos natin, pinagaganda natin. Sabi yun, love your neighbor as yourself. Ito yung commandments ng Panginoon na kinumbay ng Panginoon sa 2 utos na lang. Sabihin, pagmahal natin yung ating kapwa, kagaya ng sarili natin, hindi natin siya pagnanakawan. Hindi natin pag-iimbutan yung mga bagay na meron siya. At hindi natin siya kayang patahin. Diba? Ganun yun, di po ba? Kung mahal natin yung ating kapwa. At dapat sa ating mga Kristiyano, mga mananampalataya, iyakin natin na yung buhay natin malinis at kilugod-lugod sa harap ng Diyos. Iyakin po natin na yung puso po natin lagi itong malinis sa harap ng Panginoon. Diba? Dapat lagi natin itong sinisiyasat yung buhay po natin. Nawa lahat po tayo ay nagpagpala po ng aralang ito
bilang mga nananampalataya. Nawa, nagbigay po ito ng encouragement sa bawat isa na tayo po ay higit sa lahat mananampalataya o nagtitiwala sa Panginoon. Lagi po tayong umasa at lagi natin higit sa lahat mahalin ng Diyos sa buhay po natin. Kasi ganoon, nakakatiyak po tayo na anumang oras, anumang panahon, bumalik ang ating Panginoon. Tiyak po tayong makakasama niya po tayo sa kanyang buhay. Amen po. At salamat po sa Diyos. Binigyan niya po tayo ng oras at panahon upang tayo po ay makapag-aral po na kanyang pumasok. Tayo po lahat po ay nanalangin. Mapagpalang Diyos, aming Ama, makapangyarihan po sa lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga aralin na pong napagbulay-bulayan, Panginoon, sa gating po ito. Dalayan ko, Panginoon, na turuan niyo po kami patuloy na mahalin ka namin na higit sa lahat. Pagkatiwalaan ka namin na higit sa lahat, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang maging sentro po sa iyong buhay. Lord, kung kami man ay nagkasala, nagkulang, Panginoon, dalayan po namin na patawarin niyo po kami, patuloy na linisin, maging marapat, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon. Dalayan ko na sa akin po mga kapatid, at dalayan ko na patuloy mong ngapin at pagpalain. Kung may nakaramdaman, dalayan ko ang kagalingan at patuloy nila maranasan. Dahil ikaw, ay po nakilang magagama. Sino mang kulang, Panginoon, sa mga pangailangan, ikaw mag-provide, Panginoon, ng kanilang mga need. Ano mang aspeto ng buhay, Panginoon, tumay sa pinansyal, material, at sa lahat sa spiritual. Lord, sumaganang pagpapala mo sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat po dahil ikaw, O Diyos, ang nagbigay po sa amin ng oras at panahon upang ikaw po ay aming mapapasalamatan. Ikaw po ay mapapurihan at madakilan sa aming buhay. Lord, sa buhay po namin ito, dalayan po namin na kayo po patuloy na manguna. Kayo po ang patuloy na gumabay po sa amin. At tulungan mo kami na sa buhay na ito, ikaw po ang patuloy namin mapapurihan at maparangalan po. Aming Diyos, salamat po. Dalayan po namin na yung Santo Espiritu na patuloy na kumilos, patuloy na gumalaw at magtulong po sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, Panginoon, inyong maningko, na patuloy na umaasa at pinagtiwala. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinanakila ka namin. Wala kang katulad. Ito pa aming dalangin na may lubos na pagtitiwala at lubos na pasalamat. Sa tanging pangalan po na Jesus. Amen, amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Glory to God.